Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Shout out po sa ating mga subscriber po na pumasok sa ating YouTube channel. Marami pong salamat sa inyong lahat, sa mga datihan ko po mga subscriber. Hindi muna ako mag-shout out ngayon kasi kagagaling ko lang sa sabi nga nila work. Bukas siguro maglista ako ng mga i-shout out ko. Diretso ko lang to yung opinion ko dito sa ang iba siguro ito magtaka sa akin kung bakit lagi akong nagbablog patungkol dito sa Iglesia ni Cristo. Kasi para sa akin kasi yung ginagawa nila ngayon ay tama naman talaga eh. Okay naman ang kanilang ginagawa. Hindi naman to kapintas-pintas talaga na ang kanilang panawagan nung nakarang linggo, magdadalawang linggo na. So, kapintas-pintas ba ito? Hindi, di ba? Kaya, sobra akong papuri dito sa Iglesia ni Cristo na ginawa nila noon. At saka, mayroon nag-comment sa akin yan na panay daw papuri ako. Ano ba yung sabi niya na tiwalag, kaya panay papuri. Excuse me, hindi ako membro ho ng INC. Pero, hindi ako membro ng INC, pero ramdam ko ho ang kanilang ginagawa ngayon. At sinabi mo na tiwalag ako. Paano magtiwalag kung siguro pakaintindi ko sa tiwalag, miyembro ka ng INC tapos bigla kang umalis, yun ang pakaintindi ko na tiwalag. Pero ako hindi naman ako tiwalag eh. Ako yung hindi miyembro na saludo ako dito sa kanilang organization kasi maayos, okay ang pamamalakad, ang dami mong matutunan. At lalong-lalo sa lahat ito nangyari na naging sunog sa Hong Kong noong nakarang araw na sila nagrespondi doon sa ating mga OFW na hindi ho ito ay nagawa ng ating gobyerno na dapat tutugunan din to ng gobyerno kung ano ba talaga ang nangyari sa ating mga kapwa OFW doon na nasunog. Ay nabalitaan ko pa may na-hospital na isang OFW o dalawa o basta may may nagiging na-hospital dito sa pagsunog sa pagkasunog dito sa mga building diyan sa Hong Kong. So pero sino unang rumisponde dito? Iglesia ni Cristo. Para makita ninyo na sila mismo nagpaabot ng tulong sa mga Pilipino, mga kababayan natin doon. Ito yung balita nila. Hindi ito binilita sa ibang mga mainstream media. Ha? Mismo galing ho to sa kanilang TV network. Ayan. Hanggang ngayon ay sinisika pa rin ang pamalaan ng Hong Kong kasamang iba't ibang sektor ng lipunan na mabawasan ang pinsalang dulot na malaking sunog na naganap sa isang gusali po sa Tai Po, Hong Kong. Kasabay ng panawagan na mapagkalooban ng tulong ang mga naapektuhan. Agad tumugon ang Iglesia ni Cristo sa pamagitan ng proyektong Lingap sa Mamayan. Narito ang report. Nito lamang Miyerkules, naging headline ang napakalaking sunog na tumupok sa isang high-rise residential tower sa Tai Po, New Territories sa Hong Kong. Ayon sa Hong Kong authorities, hindi bababa sa 100 ang naiulat na nasawi habang mahigit 300 pa ang nawawala hanggang sa ngayon. Sa ulat naman ng Department of Foreign Affairs, isang Filipina domestic helper ang nasa kritikal na kondisyon habang isa pang Pinay ang patuloy na pinaghahanap matapos ang trahedya. Habang nagpapatuloy ang aksyon ng pamahalaan, tumitindi rin ang panawagan na tulungan ang mga higit na naapektuhan ng trahedya. Agarang tumugon ang Iglesia ni Cristo sa pangunguna ng ministro na nangangasiwa sa distrito ng Hong Kong, kapatid na Celestino Bacsafra. Pinuntahan ng mga church officer ang Tai Po Community Center kung saan pansamantalang tumutuloy ang maraming nasunugan. Personal nilang dinala ang mga grocery items at relief goods para sa mga pamilyang nangangailangan. Tinanggap ang mga tulong ni Mr. Christian Chan, isa sa mga nangunguna sa non-government organization na Side by Side Hong Kong na tumutulong sa mga biktima ng iba't ibang trahedya.
Lubos ang kanyang pasasalamat sa mabilis at taus-pusong pagtugon ng Iglesia ni Cristo. Tulad ng nakikita sa iba't ibang panig ng mundo, nagpapatuloy ang mga kaanib ng Iglesia ni Cristo sa kanilang pagdamay at pagmamalasakit sa kapwa sa pangunguna ng Executive Minister ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Matatandaang nitong Oktubre lamang, daang-daang OFW ang nilingap sa lugar na ito. Ang mga aktibidad na ito ng Iglesia ni Cristo ay patuloy nilang ginagawa bilang pagtupad sa utos ng Diyos na pag-ibig at pagtulong sa kapwa, lalo na sa panahon ng matinding pangangailangan. Anong pakiramdam sa nakakita nito ng balita na yon? Ako kanina nung napanood ko yun, sabi ko, ang INC na kung tutuusin, private ho ito, mga mga private individual, grabe. International ang kanilang pagtulong. Nakikita naman din sa mga video nila kung saan pa sila tumutulong sa ibang bansa. Pero itong Hong Kong na ang lapit-lapit lang sa Pilipinas, ni ang gobyerno nito na hindi nga siguro to nag-alala masyado dyan sa mga OFW natin. Yan lang, tungkulin nila yun, nagmumonitor. Pero kagaya nitong ginawa ng INC na naghatid talaga ng mga tulong doon, kung kumusta yung mga sitwasyon na mismo sila doon nag-iikot sa Hong Kong, hindi kayang gawin sa gobyerno ito. Ito yung gobyernong pabaya. Ito yung gobyerno na pinababayaan itong mga OFW na nasa Hong Kong. Na alam naman natin na ang mga OFW, ang laki ng ambag nga ng ekonomiya sa Pilipinas. Pero ito yung nangyayari ngayon, o tingnan mo. Tapos, ngayon, ang nasa naibalita na bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas, walang mga businessman na pumapasok doon, at ang na nito ngayon, ang bumubuhay, kaming mga OFW. Pero ito nangyari sa Hong Kong ngayon, ang gobyerno, hindi man lang nagpadala o nagpaabot ng tulong doon. Kawawa tayo, mga OFW. Itong gobyerno na ito na kulang talaga sa pag-aruga sa atin na tayo naman ang, sabi ko nga, malaking ambag. Tapos, kapag kailangan nila ng mga budget, saan sila nag-isip na para pangdagdag, yung mga remittance natin, yun ang nila. Ay, may mga OFW bumubuhay ng ekonomiya ng Pilipinas. Naalala ko nga yung dati na mag-zero remittance ang mga ibang OFW gawa noong di ko na maalala eksakto dito. Yun ba yung pagkahuli ni dating Pangulong Duterte, yun ba yun? Na nagwilga ang ibang mga OFW na hindi mag-remit sa loob ng 6 days ba yun? 6 days? O, hindi, 1 month yata. Basta ganun. Ang nun, katakot-takot, ang pananakot sa mga OFW nun. Tapos mayroon pa sila na, di kami magugutuman. Pamilya ninyo ang magugutuman. Kapag ganun, di kayo magpadala sa inyong pamilya. Apektado sila nun. Tapos hindi pa yun, may halo pa yung panghaharas nun. Itong gobyerno na to sa mga OFW. May pa sila na magbabayad ng tax, yung remittance, panggigipit ang ginawa nila noon. Pero ito ngayon nangyari sa Hong Kong. Ewan ko lang kung ang gobyerno o ang uwa nito o DMW, nagmonitor sila dyan na kumusta ang mga kalagayan, pero yung mga tulong na kagaya ng ginawa ng Iglesia ni Cristo, hindi napasok sa utak nila yan. Kaya yung nag-comment doon na tiwalag, excuse me lang, kapag tinitira mo tong organization na to, na ang laking pakinabang sa mga tao, ni miyembro kanila o hindi, tumitingin ho itong mga klase na to. Hindi kagaya sa ibang mga organization dyan na kanya-kanya lang. Sariling organization lang iniintindi nito. Pero itong mga to, lahat, miyembro kanila o hindi, basta pagdating sa tulong, lahat yan.
magkaroon ng benepisyo. So bakit, ang tanong ko lang nito, bakit kaya itong INC wala itong pwedeng kakandidato ng presidente para ito na lang talaga para tapos ang korupsyon sa Pilipinas. Palagay ko pag ito magiging presidente na manggaling dito sa organization na to. Palagay ko lang ha. Kasi ayaw nila ng ayaw ng korupsyon tong mga to. Gusto nila transparency. So bakit di natin di tayo magtawag dito sa kanila na kayo na lang magiging pinuno sa Pilipinas para hindi na tayo problema nito sa ekonomiya ng Pilipinas ngayon na diin na sabog na ang ekonomiya natin, lubog na lubog, tapos ang hirap ibangon, walang punteriya, walang direction itong nangyari ngayon. So tingnan lang natin itong INC. Sa simbahan pa lang kaakit-akit na yung mga simbahan nila kung makadaan ka. Ang ganda, no? Saan ka makikita ng simbahan ng Iglesia ni Cristo na hindi sabihin na maganda. Ang ganda. Yan pa lang, simbolo yan sa organization na hindi corrupt ang mga liderato. Hindi kagaya ng ibang mga organization, kawawa. Makita mo lang mga tagpi. Kasi ang mga organization yan, hinahaluan kasi ng korupsyon. Kaya doon pa lang, makikita na natin na ang ginagawa nitong mga to, may halong kalukuhan. So saludo po ako dito sa ginawa ninyo po, Iglesia ni Cristo, dahil sa Hong Kong, nangunguna po kayo sa pagbibigay ng tulong sa mga kapwa OFW. Imagine, no? Hindi lang sa Pilipinas sila nagbigay ng tulong o lingap, pati Hong Kong, nakarating na sila doon. Karapat-dapat kasi ang laking sunog ho yun. So, ang ibang, ewan ko, may mga ibang lahi pa yun na nadamay din sa kanilang trabaho. Imagine ba naman, yung mga isipin na lang natin, yung mga nasunugan doon, yung mga mga taga Hong Kong. Yung amo nila noon, sigurado, kapag nasunugan yung unit nila, saan sila titira? Baka yung katulong nila noon, yung kapwa natin kasamahan doon, na mga kasambahay doon, baka papauwiin pa na hindi pa tapos ang kontrata. Di anong gagawin sa Pilipinas? Nga na naman, kasi walang trabaho, magpapasko. Pang Noche Buena nga lang 500 ipipilit ka nila, 500 lang Sapat na. Basta ang importante, ito, ang bibilihin ninyo. Tinuturuan pa kung anong bibilihin. So kung hindi nyo kaya talaga na ibaba ang presyo, ngayon, manahimik na lang kayo DTI. Kasi kahit pa sabihin niyo ito yung gagawin nyo pagbabudget. So yung mga kapwa natin ni OFW, uuwi kayo ng Pilipinas. Wala kayong trabaho doon. Nasunugan ang unit ninyo ng amo ninyo. So pagdating sa Pilipinas, wala rin kayong matanggap doon na mga tulong sa gobyerno kasi ubos na, nabulsa na lahat. Kawawa tayong mga OFW. Kapag kailangan nila ng pera natin, andyan. Walang problema. Pero pag tayo ng mga ngailangan, walang pera ang OWA. Walang pera para sa mga OFW. Kaya itong ginawa ngayon sa Iglesia ni Cristo, may video ho sila dyan. May kinoment ko ho yun. Kusampal sa gobyerno ho ito ng Pilipinas. May sumagot sa akin, hindi lang sampal, sir. May halo pang tadyak. Kasi yun nga ang nangyayari. So di ba, nakakahiya itong organization ng simbahan, yun pa yung nagpaabot ng tulong sa mga kapwa natin Pilipino sa ibang bansa. Pero ang ating gobyerno o iba pang malalaking kumpanya dyan na kaon ngayon sa pinamigay ng pira ng gobyerno, wala. Puro hingi pa rin ng donation. Pero ang Iglesia ni Cristo, humingi ba ng donation? Mismo, sarili nilang pera. Kaya, saludo INC.